Sa mga Sisi Bells, eto nga pala yung araw ng birthday ng aking mga biyenan. Medyo nagkahuli nga kami sa oras niyan pero at least natapos at nakapaghanda kami ng maayos. At alam nyo ba, sa side pa lang ng biyenan kong lalaki ang napakaraming bisita na. Wala pa nga dyan yun sa side ng biyenan kong babae kasi nga napakalayo at hindi na rin nakarating. At ito nga, diba, nag-aasikaso kami ng mga kakain dyan. Syempre, siguro yung iba nahihiyang lumapit kaya inaabutan na lang namin. Napakasaya pala tingnan ng napakaraming bisita, no? Yung abot ka ng abot ng pagkain, parang nagkakagulo sila. Nakakatuwa nga, no, kasi napakalaking pamilya tas napakasaya, grabe. Makikita mo talaga sa kanila na nag-i-enjoy sila, o diba? Lahat sila halos nandito, dumalo dito sa birthday ni nanay at ni tatay. Noon pa nga namin plano to na umuwi kami sabay-sabay, hindi lang matuloy-tuloy, at least ngayon natuloy na. Hindi nga pala nakasama yung anak ko dyan, si Justin at saka si Julian, kasi nga may pasok sa school, ayaw naman umabsent, kaya kami dalawa na lang mag-asama ang sumama rito. Sobrang nakakatuwa nga kasi nagsama-sama kami dyan, o diba? Napakasaya nga namin yan, o diba? At abangan nyo na lang ang mga susunod na kabanata, o diba? Hanggang dito na lang muna, o diba? Mag-enjoy tayo sa pagkain. Eto na nga ang eksena bago kami magbakasyon, talagang pinaghandaan namin lahat to. Ultimo ang kapote ng bag ang meron kami kasi nga doon sa daraaran namin doon papuntang Pililla at Lucena ay pabago-bago nga ng panahon, uulan, aaraw, kaya nga handang-handa na nga kami dyan kahit anong ulan pa ang dumating doon. Nakasuot na nga rin tayo ng safety gear dyan, sabi ko nga magsasapatos lang ako pero napaboots nga tayo dyan dahil sabi ng asawa ko mas komportable kung ayun ang susuotin kong boots, kaya nga eto, tara samahan nyo na kami. Lahat nga ng rides namin, dito ako na-excite kasi nga grabe, napakalayo nga ng pupuntahan namin. Romblon, o diba, san ka pa? Tapos magmomotor lang kami. Bali 5 hours nga pala ang biyahe namin dyan. So daraanan namin dyan ang Kogyo, Antipolo, Pililla, Rizal. Tapos doon na sa pinaka Lucena. Dito na nga kami niyan, papunta na nga kami ng Antipolo niyan. Nakita nga namin tong vlogger na to. Nakita ko nga yung vlogger na yan na isa sa pinanonood ko. Diyos ko, parang gusto ko talagang bumaba ng motor at tawagin siya. Forward na nga tayo, malapit na nga pala tayo sa SM Antipolo. Makalagpas na nga kami sa SM Antipolo. Eto na nga sumunod na mga eksena. Ito na nga ang eksena, walang katapusan, banking tayo dyan. O kaya sabi ko nga sa asawa ko, mag-ingat. Sabi ko nga, takbong chill lang tayo. I-enjoy lang natin yung biyahe. After ng 2 oras at kalahating biyahe, nagwiwi na nga kami yan, tapos nagpagkasulinan na rin kami. Kasi nga baka maubusan tayo ng gas, at eto nga dire-diretso na nga ulit tayo sa ating pagbiyahe. Umukulimlim na nga ang panahon yan, kaya eto sasalubungin na tayo ng ambon, o diba? Medyo maaraw yan, pero umaambon na yan. Tapos napakaraming banking na naman ang dadaanan natin.
Sarap nito. Dito kami lagi bumibili pag Hindi na maalala ni nanay yun. Dapat may kabitan kayo na sticker dito, nay. Magkano yan, nay? 3,100. Sarap. may libre pang ano. Tapos kakape pa. Basket. Sabaw na buko. Ah. Luciana? Laguna na to? Ka pa isa. Sa pag order. Oo, isa pa, nay. Bawalin ko. After nga namin mag-almusal ng bibingka dyan at nagpahinga lang kami saglit at patuloy na naman tayo sa ating biyahe. Sa wakas nakarating din tayo sa Lucena Port. O diba, 5 hours ang biyahe. Grabe, ang sakit sa katawan, ang sakit sa puwet. O kaya nga mapapayo ko sa mga gusto mag-rides ng ganito kalayo, mga 5 hours mahigit. Mag-invest kayo ng motorcycle seat foam, o diba, kung ano man ang tawag doon, bahala na kayo. Hindi nga biro ang mag-rides ng napakalayo. Masakit talaga sa katawan, masakit sa puwet. May 2 stopover nga lang ginawa namin. Una nga ay nagpagas kami, tapos nagwiwi kami. After nga nung pangalawang stopover namin, ay nag-almusal lang kami saglit. Bali fast 10 o'clock na nga yun. At after nga nun, dire-diretso na kami hanggang dito sa makarating kami dito sa Lucena. At nandito na nga tayo sa Lucena Port. O ayan na nga yung asawa ko, diba? Ipapasok niya na nga yung motor niya dyan. At sumenyas na nga na pwede na ipasok yung mga sasakyan. At pero ang inuuna nga dyan ay yung mga motorcycle. Kasi nga ilalagay nga yan ng maayos bago yung malalaking truck. At ito na nga ipinapasok niya na dyan. Habang nagpark nga siya dyan, ako umakyat na dito sa taas. Napakaganda nga nitong Star Hall. Pala sa Lucena Port ay hindi ganun karamihan yung tao at ma-amaze ka dito dahil sobrang linis talaga dito. Napakaaliwalas, kitang-kita nyo naman, wala kang makikitang kalat dyan at napaka-asikaso ng mga empleyado dito. Eto na nga't pumasok na nga kami dyan, o diba, eto nga pala ang aming teras. Halos magkatabi nga kami yan kasi nga sabi namin ganun nga ang gusto namin. Halos magkatabi lang talaga yung higaan namin yan. At syempre bago tayo babiyahe, uminom na nga ako ng Bonamin dyan kasi nga may hiluhin talaga ako sa biyahe. Ganito nga pala itsura ng higaan sa barko. Meron yan foam kaya komportable ka pa rin makakahiga. Yan nga kakomportable ang higaan mo rito. Bale, hinihintay ko na nga lang yung asawa kong umakyat para makain na kami tapos magpapahinga na rin. 2,000 years later. Labasin mo muna yan lang bago tayo malabasin. Tapos nga after ng mahabang paglalayag ay nandito na rin kami sa San Agustin Port at umpisa nagbababaan ng mga sasakyan.
bumaba sa barko, nagkape lang kami saglit tapos bumiyahin na uli kami. Punta doon sa lodging na kinuha ng hipag ko. Doon nga pala kami didiretso tapos magpapahinga lang kami saglit. Tapos bukas bago sumikat ang araw, ididiretso na kami doon sa mga biyanan ko. Magtatanong nga pala sa mga gustong pumunta ng Romblon. Sinakyan nga pala namin doon ay Lucena tapos dito kami bumaba sa San Agustin. Na nga lang sa inyo kung anong barko ang gusto nyo sakyan. Kami sanay kasi kami sa Star Horse pero meron din naman Montenegro doon. Sa mga pupunta nga pala dito dapat pala mataas or malakas ang inyong headlight. Mula dito sa San Agustin hanggang doon sa bayan ay napakadilim kaya kailangan malakas ang inyong headlight. A few moments later. After ilang oras uli na biyahe, sa wakas nandito na tayo sa lodging area o diba papakita ko sa inyo ang loob o diba. Ganyan nga lang pala kalaki yan. Siya nga lang to sa mag-asawa, sa mga magbabakasyon, sa mga gustong pumunta nga rito. Malapit lang ito sa bayan. Ilalagay ko na lang sa comment section ng kanilang contact number at silipin naman natin itong CR nila o diba ganyan nga lang kalaki. Malinis at maayos ang kanilang CR dito. Punta naman tayo doon sa kanilang sala. Magtatanong nga about dito sa kwarto, meron ka naman mahihigaan dito at meron ka naman ditong silya tsaka lamesa. Wow. Kung gusto mong kumain, o diba? Meron din sila ditong TV, tapos naka-aircon nga pala tong kwarto na to. Sa mga gusto nga palang maglab, nga pala sa gilid ng inyong bahay, meron nga palang laundry area dyan, diba? Merong washing machine tsaka dryer. Ano nga dyan? Lapit mo sa ako, ano? Hindi ka? Sa buwan? Baka dyan ang buwan din. Totoo yan. Biglang magbihira. Nakalab na nagasan ka. Buntis ka kasi tapos nagasan ka. Kaya paano hanggang dito na lang mga kateki? O diba magpapahinga na kami, grabe haba ng biyahe namin. Sa motor pa lang 8 hours mahigit ang biniyahe namin, wala pa yun sa barko dyan. Kaya pagod na pagod kami, grabe. Kaya hanggang dito na lang muna, magpapahinga na kami. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan mag-heart. Paalam, bye-bye!